Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Sigaw ni Josue. Mga 3,500 taong nakalilipas. Nilisan ng mga Israelita ang Ehipto, ang lupain ng kasalanan, at tumungo sa Kanaan ang lupang ipinangako. Ang kanilang 40 taong paglalakbay ay isang mahabang panahon na puno ng iba't ibang mga uri ng pagdadalisay. Pero sa huli, gaya ng ipinangako ng Diyos, nakapasok sila sa Kanaan. Pinahintulutan sila ng Diyos na talunin ang lahat ng taong naninirahan sa Kanaan at sakupin ang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa buong proseso, ang Diyos ay kasama ng mga Israelita at ang kanilang pananakop ay natapos ng walang anumang paghihirap. Makikita natin ang kanilang paglalakbay sa aklat ni Joshua. Nakarecord sa Biblia na sina Josue at Caleb lang ang nakapasok sa Kanaan mula sa 600,000 lalaki na lumabas mula sa Ehipto. May kakaiba sa dalawang taong ito. Hindi lang sila nagkaroon ng pag-asa para sa Kanaan, kundi nagkaroon din sila ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Hindi ba tinatanggap din natin ngayon ang pangako ng Diyos para sa kaharian ng langit? Ang walang hanggang kaharian ng langit ay malapit na. Sa loob ng 40 taong paglalakbay, sinabi ng mga Israelita, hindi ba't mas mabuting sa ilang na lang tayo manirahan? O hindi ba't mas mabuting balikan ang mga panahong nanirahan tayo sa Ehipto? Nilalarawan ng Biblia ang iba't ibang mga uri ng mga tao. Sa panahong ito rin, maraming tao ang naniniwala sa Diyos at umaasa sa kaharian ng langit. Gayunman, nagpapadaig sila sa mga makamundong pagnanasa. Ginugunita ang kasiyahang mayroon sila noon at naiwawala ang walang hanggang kaharian ng langit. Sinabi ng Diyos na naiiba ang pag-iisip ni na Josue at Caleb. Sa kadahilanang ito, ipinangako niya na tiyak na sila ay makakapasok sa lupain ng Kanaan. Sa ganitong paraan, gumawa ang Diyos ng isang pangako at hinayag ito. Ngayon, hangal na kinukumpara ng mga tao ang kanilang mga sarili sa iba. Iniisip, namumuhay ang taong ito ng isang kasiyasiyang buhay. Pero paano naman ako? Hindi ba't ang lahat ng anak ng Zion ay pinapatnubayan ng Diyos para makapasok sa isang maluwalhating mundo kung saan hindi bastang makakapasok ang sinuman? Hindi ba'y hinahanda niya ang maluwalhating kaharian ng langit para sa atin? Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa pangakong ito. Hindi tayo dapat na magkaroon ng pag-iisip na gaya ng mga nawasak sa ilang. Sa pamamagitan ng kasaysayan, 3,500 taong nakalilipas, hinihiling ko sa inyo na maging ang mga taong makakapagturo ng ating direksyon sa panahong ito. Sa Numbers chapter 13, ang mga espiya ay ipinadala sa Kanaan at nagulat ng kung ano ang kanilang natuklasan. Karamihan sa kanila ay nagpakalat ng masamang balita, pero hindi iyon ginawa ni na Josue at Caleb. Tiniyak nila na ito ay isang pangakong ginawa ng Diyos at hindi ito mababago. Sinabi nila, ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ano ang sinigaw ni Josue? Sila'y para lamang tinapay sa atin. Marahil ay natakot din si Josue sa mga Anakim, ang mga higanting inapo sa Kanaan. Siguradong hindi siya naiiba sa 10 espiya. Pero kung may pagkakaiba man sa kanila, ito ay kahit na lahat sila ay pareho ang nakita at pareho ang takot na nadama sa puso ni na Josue at Caleb. Ang Diyos ay buhay at mayroon silang lubos na pananampalataya sa pangako ng Diyos.
Gayunman, ang iba ay tumingin sa mga kalagayan nila. Tinatapon ang mga pangako ng Diyos na parang walang halaga ang mga ito at tumuon lang sa mga problema sa totoong mundo. Kaya sinabi nila na hindi nila kailanman magagawang atakihin ang mga taong iyon. Nadarama na gaya lang sila ng mga tipaklong sa sarili nilang paningin. Sa kabila ng lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos, nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos at pinanghinaan ng loob. Ang kasaysayang ito ay nauulit sa ating panahon. Mga kapatid, dapat na maging anong uri ng tao tayo? Dapat ba tayong maging tulad ni Josue at Caleb, may pananampalataya sa lupaing ipinangako ng Diyos na ibibigay sa atin? O dapat na ba tayong sumuko, iniisip na sila ay gaya ng mga tao at tayo ay gaya lang ng mga tipaklong? Sa panahong ito, tayo ay nasa ganitong sangangdaan. Tayo ngayon ay nasa parehong sitwasyon na gaya ng sa kanila noon. Kung hindi natin pangahawakan ng mahigpit ang pag-asa para sa kaharian ng langit, maaaring mag-isip tayo ng, gusto ko ring subukan ang bagay na iyon tulad ng iba, nang hindi gumagawa ng anumang paghahanda para sa pananampalataya at tumutuon lang sa iba't ibang mga problema. Bilang resulta, maaari tayong maglagay sa mga sarili ng maraming tukso. Numbers chapter 14, verse 6. Si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh, na mga kasama na mga nagsiyasat ng lihim sa lupain, ay pinunit ang kanilang mga damit. At sinabi nila sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siyasatin ay isang napakagandang lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin. Isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila, at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ito ang sigaw ni Josue. Sila'y para lamang tinapay sa atin. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon, at ibibigay niya sa atin, isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Sa ganitong paraan, sumigaw sila na gaano man kalakas ang kanilang mga kaaway, at kahit gaano man kataas ang pader nito, ang Diyos ay nangako na ibibigay ang lupain sa mga Israelita. Lubos silang nagkaroon ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Silang dalawa lang ang nakapasok sa Kanaan. Sa 600,000 lalaki na may edad na 20 taong pataas na lumabas sa Ehipto, dalawa lang ang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Ginawa ng Diyos ang kasaysayang ito 3,500 taong nakalilipas para gisingin tayo sa paniniwala na tanging ang mga may lubos na pag-asa sa kaharian ng langit ngayon ang makakapasok doon. Hindi ba? Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, napapalibutan tayo ng maraming bagay at nakakakita ng mga nakahuhumaling na bagay at ng mga nakahahalinang uri ng paraan ng pamumuhay. Ang mga bagay na ito ay maaaring mag-udyok sa atin ng kuryosidad, inggit at pagnanasa ng mga bagay na mayroon ang iba. Gayunman, saan tayo dapat na tumuon? Ang landas na nilalakad natin ngayon ay patungo sa espiritual na Kanaan. Hindi ba tayo ay nasa paglalakbay na patungo sa walang hanggang kaharian ng langit? Ginugulo ni Satanas ang ating mga puso sa pamamagitan ng 10,000 bagay na nakapalibot sa atin. Mga kapatid, dapat tayong magbantay. Sa halip na isiping, hindi ito isang malaking problema. Hindi ba't ginagawa rin ito ng lahat ng tao? Dapat nating tandaan na ang ating buhay ay naiiba sa iba. Dapat tayong makibahagi sa sigaw na isinigaw ni Josue noong mga panahong iyon. Sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang sigaw na ito ay hindi dahil sa angking tapang ni Josue at sa kanyang husay sa pagbuo ng isang hukbo.
Kumbinsido siya na, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ang Kanaan ay tiyak na mapapasakamay ng mga Israelita dahil ipinangako na ng Diyos na ibibigay ito sa kanila. Gayon din ang kaharian ng langit. Pag mayroon tayong lubos na pananampalataya sa kaharian ng langit at matatag na naniniwala sa mga pangako ng Diyos, madadaig natin ang iba't ibang mga tukso. Kung hindi, titingnan natin ang mundo na iniisip, ang taong ito ay nabubuhay ng ganito at ang taong ito ay nabubuhay ng ganoon. Sa simula, inuuna natin ang mga bagay-bagay tungkol sa kaharian ng langit. Pagkatapos, ito ay nagiging ikalawa, ikatlo, at pahuli ng huli. Ito ang dahilan kaya nagpatira pa ang mga Israelita sa harapan ng gintong guya at natukso ng mga babae ng Moab. Kailangan nating maintindihan kung bakit ni-record ng Diyos ang nakalulungkot na kasaysayang ito sa Biblia. Sa panahong ito, kung wala tayong lubos na pananampalataya sa pangako ng Diyos gaya ng mayroon sina Josue at Caleb sa paglalakbay patungo sa makalangit na Kanaan, mawawasak tayo sa iba't ibang dahilan gaya nila. Ang walang hanggang kaharian ng langit ay malapit na. Hindi ito dahil sa hinahamak ni Josue ang mga taong iyon na sinabi niyang, sila'y para lamang tinapay sa atin, kundi dahil ang pangako ng Diyos ay nakatanim sa puso ni Josue. Naniwala si Josue na gaano man kalaki ang kanyang kaaway, masasakop niya ang Kanaan dahil ito ang pangako ng Diyos. At kaya rin siya nakapasok sa Jericho at naging matagumpay ang pagsakop nila. Ngayon, sa pamamagitan ng sermon na may titulong, ang sigaw ni Josue, gisingin natin ang ating kaluluwa. Lumipas man ang 40 taon o 400 taon, ang ating pananampalataya ay dapat na manatiling di nagbabago. Mapagbiyaya ring ni-record ng Diyos ang isang kwento tungkol kay Caleb sa Biblia. Ito ay pagkatapos ng 40 taong paglalakbay sa ilang at pagsakop sa Kanaan, kaya mga 45 taon ang lumipas. Dahil 40 taong gulang siya nang suguin siya upang lihim na siyasatin ng Kanaan. Umabot na siya ng 85 taong gulang noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi pa rin nagbago ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kaya nang hatiin ang lupaing ipinangako sa kanila, hiniling niya na ibigay sa kanya ang maburol na bahagi ng lupain. Ang mga Anakim, na lahi ng mga higante, ay naninirahan sa rehiyong ito. Naroon ang isang lipi na kilala sa kanilang mataas na tayog at lakas. Pero sinabi ng isang matandang lalaking ito na 85 taong gulang, ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito at maitataboy ko sila. Ang iba ay naging kampante na lang, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Josue. Kaya hinimok niya sila na, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno? Hindi ba't nakarecord ito sa Joshua chapter 18? Sa panahon ding ito, dapat tayong magkaroon ng pananampalatayang gaya ng kina Caleb at Josue. Gaya ng ipinangako ng Diyos sa kanila ang Kanaan, ipinangako niya sa atin ang kaharian ng langit. Para makuha ang lugar na ipinangako ng Diyos, walang kapagurang nagpatuloy si Caleb kahit sa edad na 85. Buong tapang na pumunta sa mga lugar na takot na puntahan ng iba. Sinabi niya na, dahil ito ang lupaing ipinangako ng Diyos, kahit na ang mga naninirahan dito ay mas malaki kaysa sa mga Anakim, tiyak na maitataboy niya sila.
Isipin natin ang kasaysayan ni Caleb na nagpatuloy ng may pananampalataya sa pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ang diwa ng pananampalataya ni Caleb ay hindi maikukumpara sa iba. Kaya't nagbigay ang Diyos ng espesyal na papuri kina Josue at Caleb, at sila lang ang pinahintulutang makapasok sa Kanaan. Sa Numbers chapter 14 na susulat, sa verse 9, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin, ang kanyang kalinga ay inali sa kanila, at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ito ang sigaw ni Josue. Ang dalawang lalaking ito ang naging halimbawa ng kung sino ang nakapasok sa Kanaan. Tingnan din natin kung paano sinuri ng Diyos si Caleb. Numbers chapter 14 verse 20. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Gayunman, na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa. Wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang. Ngunit tinukso pa rin ako nitong makasampung ulit at hindi dininig ang aking tinig, ang makakakita sa lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno. At walang sino man sa kanila na humamak sa akin ang makakakita nito. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu. Sinabi ng Diyos na ang kanyang pananampalataya ay iba sa pananampalataya ng mga nabuwal. Sa Ingles na Biblia, sinasabi na nagtaglay siya ng ibang espiritu. Ang kanyang diwa ng pananampalataya ay iba sa diwa ng mga naging masama at ng mga nabuwal. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalahin ko sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang mga binhi. Mga kapatid, sina Josue at Caleb ay nakapasok sa Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Hindi lang natin ito dapat natingnan bilang isang kasaysayan na nangyari. Sa halip, para makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, dapat tayong magkaroon ng lubos na pananampalataya sa pangako ng Diyos, gaya ni na Josue at Caleb. Paano kung wala tayong ganitong uri ng pananampalataya? Sasabihin natin na ganito ang buhay ng mga tao sa mundo. Pag tiningnan nyo ang buhay ng mga tao sa lupang ito, ang lungsod kanlungan, silang lahat ay nagdurusa. Nababalot lang ng maganda ang lahat ng ito. Ganito ang karamihan sa buhay ng mga tao. Kaya tinitingnan ng Diyos ang mga buhay ng sangkatauhan ng may habag. Hindi ba't hinanda niya para sa atin ang isang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, kundi nag-uumapaw na kagalakan lang? Gaya ng hinanda niya ang Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot para sa mga Israelita, hinahanda niya ang kaharian ng langit para sa atin. Tingnan din natin ang Numbers chapter 14 verse 30. Suriin natin kung bakit pinili ng Diyos sina Josue at Caleb para makapasok sa Kanaan. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging ang mga taong lumalapit sa Diyos ng may ganitong pananampalataya at pag-asa. Chapter 14 verse 30. Ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na patitirahan ko sa inyo, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Josue na anak ni Nun. Kung titingnan natin ng mabuti ang ginawa ni na Josue at Caleb, hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa para sa Kanaan kahit isang saglit, at lubos silang nagtiwala sa mga pangako ng Diyos. Dahil tinaya nila ang kanilang buong hinaharap dito, nagawa nilang masakop ang Kanaan. Lumipat tayo sa Joshua chapter 18. Joshua chapter 18 verse 3.
At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno? Sa ibang bersyon, isinalin ito bilang, gaano kayo katagal na maghihintay bago nyo simulang sakupin ang lupain? Ipinangako na ng Diyos na ibibigay ang Kanaan sa mga Israelita, hindi ba? Dahil nangako na ang Diyos, ang misyon na lang nila ay ang humayo at angkinin ito. Gayunman, tag-alinlangan ang 7 lipi ng Israel. Nag-atubili silang kumilos. Nadismaya si Josue dahil inantala nila ang pagsakop sa Kanaan. Kaya sinabi niyang, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo? Sa kabilang banda, si Caleb ay hindi nila katulad. Bakit hinayaan ng Diyos sina Josue at Caleb na makapasok sa Kanaan? Tingnan natin ang Joshua chapter 14 verse 6. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak ni Judah kay Josue sa Gilgal. At sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizzeo, nalalaman ninyo ang sinabi ng Panginoon kay Moises, na tao ng Diyos, tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kadesh Barnea. Ako'y 40 taon nang ako'y suguin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea upang lihim na siyasatin ang lupain. At dinalhan ko siya ng ulat na gaya ng nasa aking puso. Subalit, pinapanghina ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moises ay sumumpa ng araw na iyon. Tunay na ang lupaing tinuntungan ng iyong paa ay magiging isang pamana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Sapagkat lubos kang sumunod sa Panginoon kong Diyos. At ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises. Samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Ngayon may malakas pa ako hanggang sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung ano ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglabas-pasok. Ngayon ngay ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga Anakim, na mga lunsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at maitataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Kahit na 85 taong gulang na si Caleb, hiniling niya na ibigay sa kanya ang lupain ng Hebron. Ito ang rehiyon kung saan nanirahan ang mga pinakamalakas na lipi. Naniwala siya na sasamahan siya ng Diyos dahil ang lupaing iyon ay ang lupang ipinangako. Habang nag-aalinlangan ang iba, si Caleb, sa gulang na 85, na hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, ay lumapit kay Josue at humiling na ibigay sa kanya ang lupain kung ipapahintulot ng Diyos. Ito ay posible dahil naniwala siya na ang Kanaan ay ipinangako na ng Diyos sa mga Israelita. Kaya tinulungan siya ng Diyos na maitaboy maging ang pinakamalakas na lipi. Tinitingnan ito, makikita na mayroon siyang diwa ng pananampalataya kumpara sa iba. Laging nakikibahagi si Caleb sa gawain ng pagsakop sa Kanaan, nang may pananampalataya na masasakop ito kahit ng isang bata, dahil ito ang lupaing ipinangako ng Diyos. Sa kabilang banda, nag-alinlangan ang iba, nakadarama ng takot dahil mukhang mas malakas ang mga kaaway kaysa sa kanila. Gaano marahil nadismaya si Josue. Kahit na nasakop na nila ang napakaraming lupain hanggang sa araw na iyon, nag-alinlangan silang sumulong para sakupin ang lupain.
Ito ay dahil wala silang lubos na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang walang hanggang makalangit na Kanaan ay malapit na. Sino ang makakapasok sa walang hanggang kahariang iyon ng langit? Sa pamamagitan ng kwento ni Josue at Caleb, pinahintulutan tayo ng Diyos na magkaroon ng pananampalatayang lubos na tumingin sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at hindi mawala ng pananampalataya sa Kanyang mga pangako. Pakiusap, wag lang sa mundong ito tumuon. Hinihiling ko sa inyo na magkaroon ng pananampalatayang gumagarantiya sa walang hanggang kagalakan at mga pagpapala sa maluwalhating mundo kung saan walang kamatayan o pagdadalamhati. Tingnan natin ang Joshua chapter 1. Tingnan natin ang verse 1 hanggang 9. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises na sinasabi, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises." Ito ang pangako ng Diyos. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Paulit-ulit na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila ang lahat ng dakong tuntungan ng talampakan ng kanilang paa, gaano man kalakas ang mga naninirahan doon. Verse 4. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Hiteo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, ipinangako ng Diyos sa kanya ang lupain ng Kanaan at tinupad niya ang kanyang pangako alinsunod sa kanyang salita. Noong mahina ang hukbo ng mga Israelita, nagpaulan siya ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit para talunin ang mga kaaway nila. Lagi siyang tinutulungan ng Diyos sa anumang ginagawa niya. Dapat din nating maranasan at maunawaan na lagi tayong tinutulungan ng Diyos. Gaya ng nilagay ni Josue at Caleb ang kanilang lubos na pag-asa sa Kanaan at nagkaroon ng pananampalataya rito. Dapat din tayong magsikap na maging tulad nila para makilala sa pagkakaroon ng diwa ng pananampalataya na naiiba sa iba. Patuloy nating tingnan ang verse 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Verse 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ito ang ating ebanghelyo, kung saan lagi tayong tinutulungan ng Diyos. Pag sinusuri natin ang bawat hakbang ng ebanghelyo, ang Diyos ang siyang laging nagbubukas ng daan para sa atin. Isipin kung paano hinanda ng Diyos ang daraanan ni Siro. Binuksan ng Diyos ang mga pintuang lungsod sa harap niya upang hindi ito masarahan. At ang mga harang na bakal ay kanyang pinutol. Ipinagkakaloob ang tagumpay kay Siro.
Gayon din sa panahong ito, kung mayroon tayong pananampalataya sa mga pangako ng Diyos tulad ni Josue na sumigaw, sila'y para lamang tinapay sa atin, tayo ay maaaring maging si Josue. Ang lahat ng tao ay maaaring maging si Caleb. Nang may matatag na pananampalataya, huwag nating iwala ang kaharian ng langit kahit isang saglit. Gaano kasaya ang mga taong mapupunta sa langit? Kung matatag ang pananampalataya natin sa langit, gaano tayo magiging kasaya? Gayon, isang araw akong nakalapit sa kaharian ng langit. Simula nang makilala ko ang Diyos, binuksan niya ang maluwalhating landas na ito patungo sa aking makalangit na bayang pinagmulan. Tiniis ng mga Israelita ang kanilang napakahirap na buhay sa loob ng 40 taon. Pero lumipas man ang 400 taon, hindi ako susuko. Nang may ganitong pananampalataya, dapat tayong maging si Josue sa panahong ito na sumusulong sa kaharian ng langit. May batas ba na mga lalaki lang ang maaaring magkaroon ng diwa ng pananampalataya ni Josue? Ang ating mga kapatid na babae ay maaari ding maging si Josue sa panahong ito. Dapat nating taglayin ang diwa ng pananampalataya ni Josue at Caleb na kinilala ng Diyos at huwag kailanman malinlang ng kahalayan ng sanlibutang ito. Ito ay tiyak na isang bagay na ating pagsisisihan at ito ay magiging napakahirap sa huli. Ang landas na tinatahak natin ay patungo sa makalangit na Kanaan. Huwag natin itong kalimutan, kundi paalalahanan ang mga sarili ng kaisipang ito para makapaghanda tayo ng langis ng pananampalataya para sa araw ng pagdating ni Ama. Naway maging tulad tayong lahat ng matatalinong 5 birhen na sasalubong sa lalaking ikakasal ng may ganitong pananampalataya. Sa panahong ito, kailangan natin ang sigaw ni Josue. Kailangan natin ang pananampalatayang gaya ng kina Josue at Caleb. Umaasang walang kahit isa man sa ating mga makalangit na kapamilya ang mawawala ng pag-asa para sa langit at na tayong lahat ay makapasok sa mundo ng pangako. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.